Nagharap sina Tanggol at Santino sa napag-usapang lugar. Tahimik ang paligid, pero mabigat ang tensyon. Walang paligoy-ligoy si Santino. Agad niyang hinamon si Tanggol na ipakita ang galing nito sa pakikipaglaban. Inutusan niya itong bitawan ng baril para raw magkaalaman kung sino ang mas matibay. Ngunit mariing tumanggi si Tanggol. Hindi siya lumaban. Hindi siya umatras. Para sa kanya, kapatid niya si Santino at kailanman hindi niya kayang saktan ito. Hindi iyon matanggap ni Santino. Sa galit at hinanakit, sinuntok at binugbog niya si Tanggol. Paulit-ulit na hinahamon na lumaban at ipakita ang tapang nito. Sa tindi ng emosyon, binuhat ni Santino si Tanggol. Pilit itong pinipilit na gumanti. Ngunit sa halip na lumaban, niyakap siya ni Tanggol ng mahigpit. Isang yakap na puno ng sakit, awa at pagmamahal. Mahinahon ngunit nanginginig ang tinig ni Tanggol habang sinasabi niyang mahal niya si Santino bilang kapatid. Nilinaw niyang wala siyang kinalaman sa anumang masamang nangyari. Nakiusap siya, natigilan na ang galit, na huwag na silang mag-away, dahil dapat magkakampi sila laban sa totoong kalaban. Unti-unting nanghina si Santino. Bumigay ang galit, napalitan ng pagsisisi. Napaluha siya at humingi ng tawad kay Tanggol sa lahat ng ginawa at inisip niya. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Santino. Ibinunyag niya ang katotohanan na setup pala ang kanilang pagkikita. May mga taong nagplano nito para maipit si Tanggol. Sa takot at pagmamadali, itinulak niya si Tanggol palayo at sinigawan itong tumakas habang may oras pa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang putok ang umalingaw-ngaw. Isa pa at isa pa. Pareho silang napahiga sa lupa. Pag-angat ni Tanggol, nakita niya ang pinakamasakit na tanawin. Si Santino, dahan-dahang bumabagsak, duguan, tinamaan ng bala. Nanlaki ang mata ni Tanggol, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napasigaw siya sa pangalan ng kapatid, pilit lumalapit kahit nanginginig ang mga kamay. Sa di kalayuan, nanigas si Rigor. Hindi niya matanggap ang nangyari. Sa isang iglap, aksidente niyang nabaril ang sarili niyang anak. Parang gumuho ang mundo sa harap niya. Niyakap ni Tanggol si Santino kahit naliligo na ito sa sariling dugo. Paulit-ulit niyang hinihiling na huwag itong sumuko na lumaban pa. Ngunit unti-unti nang humihina ang hininga ni Santino, ang mga matay unti-unting pumipikit. Sa huling sandali, tuluyan nang nawala ang buhay ni Santino sa bisig ng kanyang kapatid. Napasubsob si Tanggol sa sahig. Mahigpit na yakap ang walang buhay na katawan ni Santino. Umaling-awngaw ang kanyang iyak, isang sigaw ng sakit, pagkawala at kawalan ng magawa. Sa gitna ng lahat, malinaw ang isang katotohanan. Ang galit at panlilinlang ang tuluyang pumatay sa isang kapatid at iniwan si Tanggol na wasak ang puso. Sa huli, ang paghaharap ni Tanggol at Santino ay hindi nauwi sa laban ng lakas, kundi sa trahedya ng dalawang pusong winasak ng galit at panlilinlang. Pinili ni Tanggol ang pagmamahal kaysa paghihiganti, isang pasyang nagpakita ng tunay niyang pagkatao bilang kapatid at bilang tao. Ngunit kahit bumigay si Santino at humingi ng tawad, huli na ang lahat. Ang setup na binalak ng iba ang tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Ang pagkamatay ni Santino ay naging malinaw na paalala na ang galit kapag pinairal ay hindi naghahatid ng hustisya, kundi ng mas malalim na sugat. Sa bisig ni Tanggol, nawala hindi lang ang isang kapatid, kundi ang huling pagkakataon para sa pagkakaayos at kapatawaran. Naiwan si Tanggol na wasak ang puso, dala ang bigat ng isang pagmamahal na hindi kailanman nagbago, kahit pa ang kapalit ay ang pinakamasakit na pagkawala. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.